Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 29, isang mensahe ng babala at pakiusap. Ang kabanatang ito ay batay sa unang sulat sa mga taga-Korinto. Ang unang sulat sa simbahan sa Korinto ay isinulat ni Apostol Pablo sa huling bahagi ng kanyang pananatili sa Efeso. Sapagkat walang iba ang nakadama siya ng mas malalim na interes o naglagay ng higit na walang kapagurang pagsisikap kaysa sa mga mananampalataya sa Korinto. Sa loob ng 1 taon at kalahating nagtrabaho siya kasama nila, itinuturo sila sa isang ipinako at muling nabuhay na tagapagligtas bilang tanging paraan ng kaligtasan, at hinihimok silang umasa ng lubusan sa nagbabagong kapangyarihan ng kanyang biyaya. Bago tinanggap sa samahan ng simbahan ang mga gumagawa ng propesyon ng Kristyanismo, siya ay naging maingat sa pagbibigay sa kanila ng espesyal na pagtuturo tungkol sa mga pribilehiyo at tungkulin ng Kristiyanong mananampalataya, at siya ay time na nagsikap na tulungan silang maging tapat sa kanilang mga panata sa binyag. Si Pablo ay may matalas na pakiramdam ng tunggalian na dapat ipaglaban ng bawat kaluluwa sa mga ahensya ng kasamaan na patuloy na naghahangad na linlangan at silo, at siya ay walang pagod na gumawa upang palakasin at patibayin ang mga kabataan sa pananampalataya. Siya ay nakiusap sa kanila na gumawa ng isang buong pagsuko sa Diyos, dahil alam niya na kapag ang kaluluwa ay nabigo na gawin ang pagsuko na ito, kung gayon ang kasalanan ay hindi pinababayaan, ang mga gana at hilig ay nagsusumikap pa rin para sa karunungan, at ang mga tukso ay nalilito ang budi. Dapat kumpleto ang pagsuko, bawat mahina, nag-aalinlangan, nahihirapang kaluluwa na lubos na sumusuko sa Panginoon ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga ahensyang nagbibigay daan sa kanya na madaig. Ang langit ay malapit sa kanya, at nasa kanya ang suporta at tulong ng mga anghel ng awa sa bawat oras ng pagsubok at pangangailangan. Ang mga miyembro ng iglesia sa Korinto ay napapaligiran ng idolatria at kahalayan ng pinakakaakit-akit na anyo. Habang ang apostol ay kasama nila, ang mga impluwensyang ito ay may kaunting kapangyarihan sa kanila. Ang matibay na pananampalataya ni Pablo, ang kanyang time na panalangin at time na mga salita ng pagtuturo, at, higit sa lahat, ang kanyang makadiyos na buhay ay nakatulong sa kanila na tanggihan ang sarili alang-alang kay Kristo sa halip na tamasahin ang mga kasiyahan ng kasalanan. Pagkatapos ng pag-alis ni Pablo, gayunpaman, bumangon ang deconized nais na mga kalagayan, ang mga pangsirang damo na itinanim ng kaaway ay lumitaw sa gitna ng mga trigo, at hindi nagtagal ang mga ito ay nagsimulang magbunga ng kanilang masamang bunga. Ito ay isang panahon ng matinding pagsubok sa simbahan ng Korinto. Ang apostol ay wala na sa kanila upang pasiglahin ang kanilang kasigasigan at tulungan sila sa kanilang mga pagsusumikap na mamuhay ng naaayon sa Diyos, at unti-unting marami ang naging pabaya at walang pakialam, at pinahintulutan silang kontrolin sila ng likas na panlasa at hilig. Siya na madalas na humimok sa kanila sa matataas na mga mithiin ng kadalisayan at katwiran ay wala na sa kanila, at hindi kakaunti na, sa panahon ng kanilang pagbabalik loob, ay nag-alis ng kanilang masasamang ugali, ay bumalik sa mapanghamak na mga kasalanan ng pagano. Sumulat si Pablo ng maikli sa iglesia, pinayuhan sila na, huwag makisama, sa mga miyembro na dapat magpatuloy sa kalapastanganan, ngunit marami sa mga mananampalataya ang nilihis ang kahulugan ng apostol, nagkwibol sa kanyang mga salita, at nagdahilan sa kanilang sarili sa pagwawalang bahala sa kanyang pagtuturo. Isang sulat ang ipinadala ng simbahan kay Pablo, na humihingi ng payo tungkol sa iba't ibang bagay, ngunit walang sinasabi tungkol sa mabibigat na kasalanang umiiral sa kanila. Ang apostol, gayunpaman, ay pilit na hinangaan ng banal na espiritu na ang tunay na kalagayan ng simbahan ay itinago at ang liham na ito ay isang pagtatangka na kumuha mula sa kanya ng mga pahayag na maaaring ipakahulugan ng mga manunulat upang magsilbi sa kanilang sariling mga layunin. Sa mga panahong ito, dumating sa Efeso ang mga miyembro ng sambahayan ni Chloe, isang Kristiyanong pamilya na may mataas na reputasyon sa Korinto. Tinanong sila ni Pablo tungkol sa kalagayan ng mga bagay, at sinabi nila sa kanya na ang iglesia ay nahati dahil sa mga pagkakabaha-bahagi. Ang mga di pagkakasundo na namayani sa panahon ng pagdalaw ni Apolos ay lubhang dumami. Ang mga huwad na guro ay umaakay sa mga miyembro na hamakin ang mga tagubilin ni Pablo. Ang mga doktrina at ordinansa ng ebanghelyo ay binaluktot. Ang pagmamataas, idolatria, at sensualismo, ay patuloy na lumalago sa mga taong dating masigasig sa buhay Kristiyano. Habang ipinakita ang larawang ito sa kanyang harapan, nakita ni Paul na ang kanyang pinakamasamang takot ay higit pa sa natanto.
Ngunit hindi siya dahil dito ay nagbigay daan sa pag-iisip na ang kanyang trabaho ay isang kabiguan. Sa pamamagitan ng dalamhati ng puso at sa maraming luha, ay humingi siya ng payo sa Diyos. Natutuwa siyang dumalaw kaagad sa Korinto kung ito ang pinakamatalinong landas na dapat tahakin. Ngunit alam niya na sa kanilang kasalukuyang kalagayan ang mga mananampalataya ay hindi makikinabang sa kanyang mga pagpapagal, at sa makatuwid ay ipinadala niya si Titus upang ihanda ang daan para sa kanyang pagdalaw sa kalaunan. Pagkatapos, isinasantabi ang lahat ng personal na damdamin sa takbo ng mga taong ang pag-uugali ay nagsiwalat ng gayong kakaibang kabuktutan, at pinananatili ang kanyang kaluluwa sa Diyos. Ang apostol ay sumulat sa simbahan sa Korinto na isa sa pinakamayaman, pinakanakapagtuturo, pinakamakapangyarihan sa lahat ng kanyang mga sulat. Nang may kapansin-pansing kailanawan ay nagpatuloy siya sa pagsagot sa iba't ibang tanong na iniharap ng simbahan, at naglatag ng mga pangkalahatang alituntunin, na, kung pakinggan, ay magdadala sa kanila sa isang mas mataas na espiritual na antas. Nasa panganib sila, at hindi niya maatim na mabaigo sa kritikal na panahong ito na maabot ang kanilang mga puso. Matapat na binalaan niya sila tungkol sa kanilang mga panganib at sinaway sila sa kanilang mga kasalanan. Itinuro niya silang muli kay Kristo at hinangad na pasiglahin muli ang init ng kanilang maagang debosyon. Ang dakilang pagmamahal ng apostol sa mga mananampalataya sa Korinto ay nahayag sa kanyang magiliw na pagbati sa simbahan. Tinukoy niya ang kanilang karanasan sa pagtalikod mula sa idolatria tungo sa pagsamba at paglilingkod sa tunay na Diyos. Ipinaalala niya sa kanila ang mga kaloob ng banal na espiritu na kanilang natanggap, at ipinakita na kanilang pribilehiyo na gumawa ng patuloy na pagsulong sa buhay Kristiyano hanggang sa makamit nila ang kadalisayan at kabanalan ni Kristo. Sa lahat ng bagay kayo ay pinagyayaman niya, isinulat niya, sa lahat ng pananalita, at sa lahat ng kaalaman, kung paanong ang patuto ni Kristo ay pinagtibay sa inyo, na anupat kayo'y hindi nagkukulang ng kaloob, naghihintay sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang magpapatibay sa inyo hanggang sa wakas, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw na binanggit ni Pablo ang mga di pagkakasundo na lumitaw sa iglesia sa Korinto, at pinayuhan ang mga miyembro na huminto sa alitan. Isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, isinulat niya, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Kristo, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay, at na huwag magkaroon ng mga pagkakabahabahagi sa inyo, kundi upang kayo ay lubos na magkaisa sa iisang pag-iisip at sa iisang paghatol. Nadama ng apostol ang kalayaan na banggitin kung paano at kung kanino siya nalaman ng mga pagkakabaha-bahagi sa iglesia. Ipinahayag sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga nasa sambahayan ni Chloe, na may mga alitan sa inyo. Si Pablo ay isang inspiredong apostol. Ang mga katotohanang itinuro niya sa iba na natanggap niya, sa pamamagitan ng paghahayag. Gayunpaman, hindi direktang inihayag sa kanya ng Panginoon sa lahat ng oras ang kalagayan lamang ng kanyang mga tao. Sa pagkakataong ito yaong mga interesado sa kaunlaran ng simbahan sa Korinto, at nakakita ng mga kasamaan na gumagapang, ay nagharap ng bagay sa harap ng apostol, at mula sa mga banal na paghahayag na dati niyang natanggap ay handa siyang humatol sa katangian ng ang mga pag-unlad na ito. Sa kabila ng katotohanang hindi siya binigyan ng Panginoon ng bagong paghahayag para sa espesyal na panahong iyon, ang mga talagang naghahanap ng liwanag ay tinanggap ang kanyang mensahe bilang pagpapahayag ng pag-iisip ni Kristo. Ipinakita sa kanya ng Panginoon ang mga kahirapan at panganib na darating sa mga simbahan, at, habang umuunlad ang mga kasamaang ito, nakilala ng apostol ang kanilang kahalagahan. Siya ay itinakda para sa pagtatanggol ng simbahan. Dapat niyang bantayan ang mga kaluluwa bilang isa na dapat magbigay ng pananagutan sa Diyos, at hindi ba pare-pareho at tamak para sa kanya na pansinin ang mga ulat tungkol sa anarkiya at pagkakabaha-bahagi sa kanila. Karamihan sa mga sigurado, at ang pagsaway na ipinadala niya sa kanila ay tiyak na isinulat sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu ng Diyos gaya ng alinman sa kanyang iba pang mga sulat. Hindi binanggit ng apostol ang mga huwad na guro na naghahangad na sirain ang bunga ng kanyang paggawa. Dahil sa kadiliman at pagkakabaha-bahagi sa iglesia, matalino niyang ipinagbabawal na inisin sila sa pamamagitan ng gayong mga sanggunian, dahil sa takot na tuluyang matalikod ang ilan sa katotohanan. Tinawag niya ng pansin ang kanyang sariling gawain sa gitna nila bilang yaong ng isang matalinong tagapagtayo, na naglatag ng pundasyon kung saan itinayo ng iba.
Ngunit hindi niya itinaas ang kanyang sarili, sapagkat sinabi niya, kami ay mga manggagawang kasama ng Diyos. Siya ay hindi nag-angkin ng sarili niyang karunungan, ngunit kinilala na ang banal na kapangyarihan lamang ang nagbigay daan sa kanya upang maipakita ang katotohanan sa paraang nakalulugod sa Diyos. Nakipag-isa kay Kristo, ang pinakadakila sa lahat ng mga guro, si Pablo ay nakapagbigay ng mga aral ng banal na karunungan, na nakakatugon sa mga pangangailangan ng lahat ng uri, at na dapat gamitin sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, at sa ilalim ng lahat ng kalagayan. Kabilang sa higit na malubha sa mga kasamaan na umusbong sa mga mananampalataya sa Korinto, ay ang pagbabalik sa marami sa mapanghamak na kaugalian ng pagano. Ang isang dating na convert ay napakalayo nang tumalikod na ang kanyang maalay na landas ay isang paglabag sa kahit na ang mababang pamantayan ng moralidad na pinanghahawakan ng daigdig ng mga Gentile. Nakiusap ang apostol sa simbahan na ilayo sa gitna nila ang masamang taong iyon. Hindi ba ninyo nalalaman, paalala niya sa kanila, na ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong limpak. Alisin nga ang lumang lebadura, upang kayo ay maging isang bagong limpak, dahil kayo ay walang lebadura. Ang isa pang malubhang kasamaan na lumitaw sa simbahan ay ang mga kapatid na lumalaban sa isa't isa. Ang saganang probisyon ay ginawa para sa pag-aayos ng mga kahirapan sa mga mananampalataya. Si Kristo mismo ay nagbigay ng malinaw na tagubilin kung paano iaakma ang gayong mga bagay. Kung ang iyong kapatid ay magsisalangsang laban sa iyo, ang payo ng tagapagligtas, pamaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan sa pagitan mo at sa kanya lamang. Kung pakikinggan kanya, ay nakuha mo ang iyong kapatid. Datapwat kung hindi kanya pakikinggan, ay magsama ka ng isa o dalawa pa, upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. At kung hindi niya pinakinggan ang mga ito, ay sabihin mo sa iglesia, datapwat kung hindi niya pinakinggan ang iglesia, ay maging gaya siya sa iyo ng isang pagano at isang maniningil. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, anumang inyong kalian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Mateo Kapitulo 18 versikulo 15 hanggang 18. Sa mga mananampalataya sa Korinto na nakalimutan ang malinaw na payong ito, sumulat si Pablo sa walang tiyak na mga tuntunin ng payo at pagsaway. Manggahas ba ang sinuman sa inyo, ang tanong niya, na may isang bagay laban sa iba, na humatol sa harap ng mga di matuwid, at hindi sa harap ng mga banal? Hindi ba ninyo nalalaman na hahatulan ng mga banal ang sanglibutan? At kung ang mundo ay hahatulan ninyo, hindi ba kayo karapat-dapat na hatulan ang pinakamaliit na bagay? Hindi ba ninyo nalalaman na tayo ay hahatol sa mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Kung kayo nga ay may mga paghatol sa mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ay italaga ninyo upang humatol sa mga hindi pinapahalagahan sa iglesia. Nagsasalita ako para sa iyong kahihiyan. Gayon ba, na walang pantas sa inyo? Hindi, walang sinumang makapaghatol sa pagitan ng kanyang mga kapatid. Datapwat ang kapatid ay lumalaban sa kapatid, at sa harap ng mga hindi sumasampalataya. Ngayon ngay may lubos na kasalanan sa inyo, sapagkat kayo'y humahatol sa isa't isa. Bakit hindi mo pipiliin ang mali? Hindi, kayo ay gumagawa ng mali, at nanlaloko, at iyon ang inyong mga kapatid. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Patuloy na sinisikap ni Satanas na ipakilala ang kawalan ng tiwala, pagkahiwalay, at masamang hangarin sa mga tao ng Diyos. Madalas tayong matukso na madama na ang ating mga karapatan ay sinasalakay, kahit na walang tunay na dahilan para sa gayong mga damdamin. Yaong mga ang pag-ibig sa sarili ay mas malakas kaysa sa kanilang pag-ibig para kay Kristo at sa kanyang layunin ay uunahin ang kanilang sariling mga kapakanan at gagawan ng halos anumang bagay upang bantayan at panatilihin ang mga ito. Maging ang marami sa mga mukhang matapat na Kristiyano ay hinahadlangan ng pagmamataas at pagpapahalaga sa sarili sa pagpunta ng lihim sa mga iniisip nilang mali, upang makausap nila sila sa Espiritu ni Kristo at manalangin ng sama-sama para sa isa't isa. Kapag inaakala nilang sinaktan sila ng kanilang mga kapatid, ang ilan ay pupunta pa nga sa batas sa halip na sundin ang panuntunan ng tagapagligtas. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat umapila sa mga tribunal sibil upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw sa mga miyembro ng simbahan. Ang gayong mga pagkakaiba ay dapat ayusin sa kanilang mga sarili, o ng simbahan,
na naaayon sa tagubilin ni Kristo. Kahit na ang kawalang katarungan ay nagawa, ang tagasunod ng maamo at mapagpakumbabang si Jesus ay magtitiis sa kanyang sarili na, diin, sa halip na buksan sa harap ng mundo ang mga kasalanan ng kanyang mga kapatid sa simbahan. Ang mga demanda sa pagitan ng magkapatid ay isang kadastaan sa layunin ng katotohanan. Inilalantad ng mga Kristiyanong sumasabate sa isa't isa ang simbahan sa pangungutya ng kanyang mga kaaway at nagiging dahilan upang magtagumpay ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Muli nilang sinusugatan si Kristo at inilalagay siya sa hayagang kahihiyan. Sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa awtoridad ng simbahan, ipinakita nila ang paghamak sa Diyos, na nagbigay sa simbahan ng awtoridad nito. Sa liham na ito sa mga taga-Korinto, sinikap ni Pablo na ipakita sa kanila ang kapangyarihan ni Kristo na ilayo sila sa kasamaan. Alam niya na kung susundin nila ang mga kondisyong inilatag, sila ay magiging malakas sa lakas ng makapangyarihan. Bilang isang paraan ng pagtulong sa kanila na lumayo mula sa kagipitan ng kasalanan at sa ganap na kabanalan sa pagkatakot sa Panginoon, hinimok ni Pablo sa kanila ang pag-angkin sa kanya na kanilang inialay ang kanilang buhay sa panahon ng kanilang pagbabalik loob. Kayo ay kay Kristo, ang sabi niya. Kayo ay hindi sa inyo. Kayo ay binili sa isang halaga, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan, at sa inyong espiritu, na sa Diyos. Malinaw na binalangkas ng apostol ang resulta ng pagtalikod mula sa isang buhay na dalisay at kabanalan tungo sa mga tiwaling gawain ng pagano. Huwag kayong padaya, isinulat niya, ni ang mga mapakiapad, ni ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sakam, ni ang mga lesenggo, ni ang mga manlalait, o ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Nakiusap siya sa kanila na kontrolin ang mas mababang hilig at gana. Hindi ba ninyo nalalaman, tanong niya, na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na mayroon kayo sa Diyos? Bagamat si Paul ay nagtataglay ng mataas na intelektual na kaloob, ang kanyang buhay ay nagsiwalat ng kapangyarihan ng isang mas bihirang karunungan, na nagbigay sa kanya ng mabilis na pananaw at pakikiramay sa puso, at nagdala sa kanya sa malapit na pakikipag-ugnayan sa iba, na nagbigay daan sa kanya na pukawin ang kanilang mas mabuting kalikasan at magbigay ng inspirasyon sa kanila na magsikap para sa mas mataas na buhay. Ang kanyang puso ay napuno ng think time na pag-ibig para sa mga mananampalataya sa Korinto. Nananabik siyang makita silang naghahayag ng panloob na kabanalan na magpapatibay sa kanila laban sa tukso. Alam niya na sa bawat hakbang sa landas ng Kristiyano ay sasalungat sila ng sinagoga ni Satanas at kailangan nilang makipag-away araw-araw. Kailangan nilang mag-ingat laban sa palihim na paglapit ng kaaway, pinipilit na ibalik ang mga dating gawi at likas na hilig, at laging nagbabantay sa panalangin. Alam ni Pablo na ang matataas na tagumpay ng Kristiyano ay maaabot lamang sa pamamagitan ng maraming panalangin at patuloy na pagbabantay, at ito ay sinubukan niyang itanim sa kanilang isipan. Ngunit alam din niya na kay Kristo na ipinako sa krus ay inalok sila ng sapat na kapangyarihan upang mapagbalik loob ang kaluluwa at banal na inangkop para malabanan nila ang lahat ng tukso sa kasamaan. Taglay ang pananampalataya sa Diyos bilang kanilang baluti, at ang kanyang salita bilang kanilang sandata sa pakikidigma. Sila ay bibigyan ng panloob na kapangyarihan na magbibigay daan sa kanila na talikuran ang mga pagsalakay ng kaaway. Ang mga mananampalataya sa Korinto ay nangangailangan ng mas malalim na karanasan sa mga bagay ng Diyos. Hindi nila lubos na alam kung ano ang ibig sabihin ng pagmasdan ng kanyang kaluwalhatian at ang pagbabago mula sa pagkatao patungo sa pagkatao. Nakita nila ngunit ang mga unang sinag ng maagang bukang liwayway ng kaluwalhatiang iyon. Ang hangarin ni Pablo para sa kanila ay na sila ay mapuspos ng buong kapuspyusan ng Diyos, na sumunod na makilala siya na ang paglabas ay inihanda gaya ng umaga, at patuloy na matuto tungkol sa kanya hanggang sa sila ay dumating sa ganap na tanghali ng isang perpektong pananampalataya sa Ebanghelyo. Dito nagtatapos ang Kabanata 29. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.